Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Thanks to your grace, we are present before God. Ngayon ay nasa harapan ng Diyos. Please open our heart to understand your word. Pakiusap, buksan mo po ang aming puso upang maunawaan ng iyong salita. And please prepare our heart to get salvation. At pakiusap, ihanda mo po ang aming mga puso upang magkaroon ng kaligtasan. And please be with the speaker and interpreter to deliver your message clearly. At pakiusap, tulungan mo po ang tagapangaral at tagapagsalin na maipahayag lamang po ang iyong salita ayon sa iyong kalooban. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng oras sa iyong makapangyarihang kamay. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. From now, we're gonna study a very important topic. Kaya simula ngayon, pag-aaralan naman po natin yung napakahalagang topic. Even though we believe that the Bible is really Word of God, 100% surely, if our heart is not ready, we cannot get salvation. Kahit na naniniwala po tayo sa Biblia na 100% itong totoo, kung hindi handa yung ating puso, hindi rin po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? So Jesus mentioned about the earthly things and heavenly things. Kaya si Jesucristo po, binanggit po niya yung mga makalangit na bagay at yung mga makalupang bagay. The earthly things is what is happening in this world. Yung makalupang bagay, ito po yung mga kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Heavenly things are talking about the spiritual things. At yung makalangit na bagay naman ay pumapatungkol sa mga espiritual na bagay. Actually, we are hard to believe the spiritual things because we cannot see them. Dahil sa katunayan, mahirap po para sa atin na maniwala sa mga spiritual na bagay dahil hindi po natin ito nakikita. That's why God show us all the earthly things are achieved according to the Bible 100% Kaya sure. nga ipinakita muna po sa atin ng Diyos yung mga makalupang bagay na naisa sa katuparan ayon sa Biblia na ito ay 100% na totoo. So, like earthly things is fulfilled according to the Bible, God showed us that the heavenly things will be fulfilled according to the Bible. Kaya kung paanong yung mga makalupang bagay ay naisa katuparan ayon sa Biblia, ganun din yung mga spiritual na bagay ay maisa sa katuparan din ayon sa Biblia. Naintindihan po? Yes. So, we will check spiritual things. Kaya ngayon naman po ating susuriin yung patungkol sa mga spiritual na bagay. Hebrews chapter 9 verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Whether we are healthy or not healthy, one day we're gonna die. Tayo man ay malusog o hindi, isang araw tayo ay mamamatay. Whether we are poor or rich, one day we're gonna die. Tayo man ay mayaman o mahirap, isang araw tayo ay mamamatay. So we cannot avoid the death. Kaya hindi po natin maiiwasan yung kamatayan. But death is not the end. Pero yung kamatayan, hindi po ito yung huli. After death, God's judgment is waiting for us. Pagkatapos ng kamatayan, yung paghuhukom ng Diyos ay nag-aantay sa atin. That's why if we are not ready to stand before God, we will be judged and go to hell. Kaya nga kung hindi po tayo handa na humarap sa harapan ng Diyos, tayo po ay mahukuman at mapupunta sa impyerno. This is a spiritual truth. Kaya ito po yung spiritual na katotohanan. Then how can we get salvation? Kaya kung ganun, paano tayo maliligtas? So this verse, John chapter 17 verse 3 and Mark chapter 1 verse 15 are very important verse. Kaya ito pong bersikulo na ito, yung Juan Kapitulo 17, versikulo 3 at yung Marcos Kapitulo 1, versikulo 5 ay napakahalagang bersikulo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So you know, to get the eternal life, get salvation, first thing we have to know is isang Diyos na tunay. Kaya para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan o yung tunay na kaligtasan, kailangan muna nating makilala yung nag-iisang Diyos na tunay. That's why until today, we check the Bible with the evidences. Kaya nga hanggang ngayon, pinag-aralan po natin yung Biblia na may kasamang ebidensya. And when we truly believe the God is alive and Bible is true,
we know that God is justice. At kung tayo ay talagang maniniwala na yung Diyos ay buhay at yung Biblia ay totoo, malalaman din natin na yung Diyos ay hukom. We're really afraid to go to hell. At tayo ay matatakot na mapunta ng impyerno. And we really realize that we cannot do anything. At ganoon din ating lubos na maunawaan na wala tayong anumang magagawa. Then rather than any other things in this world, we really desire to get salvation. Kaya sa halip na lahat ng mga bagay dito sa mundo, talagang nanaisin natin na magkaroon ng kaligtasan. That's the repentance. Kaya ito po yung pagsisisi. When we desire to get salvation more than anything in this world, God help us to get salvation. God help us to believe how Jesus saves us. Kaya kung nanaisin natin na matanggap ito pong kaligtasan, alin pa man sa mga bagay dito sa mundong ito, tutulungan po tayo ni Jesucristo na maunawaan yung tunay na ebanghelyo. That's why when we repent, God help us to realize how to get salvation through Jesus Christ. Kaya nga kung tayo ay magsisisi, tutulungan tayo ni Jesucristo na malaman kung ano yung ginawa ni Jesucristo. Mark chapter 1 verse 15, very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo. Yes. Evangelio means, even though Bible have many verses, there are some special verse talking about salvation. Kaya yung ibig sabihin po ng ebanghelyo, kahit na po maraming bersikulo at nakasulat dito po sa Biblia, meron po ditong espesyal na bersikulo na pumapatungkol sa kaligtasan. It's called the good news, At, Evangelio. at yung tawag po dito ay mabuting balita o ebanghelyo. What's the good news for students? Kaya ano ba yung mabuting balita para sa mga estudyante? Oh, everyone knows. Walang pasok. Sometimes my son prayed in the night. Kaya paminsan yung akin pong anak ay nananalangin sa gabi. Panginoon, sana walang pasok bukas. What's the good news for debtor? At ano naman po yung mabuting balita para sa may utang? Walang utang. Tama po ba? Oh. If we have a utang, what's the good news? Kaya kung meron kang utang, ano yung mabuting balita? Walang utang. And if we have a sin, what's the good news? At kung meron tayong kasalanan, ano naman po yung mabuting balita? Walang kasalanan. Your sins are already forgiven. Kaya yung- That's the good news. Kaya yung lahat mong kasalanan ay napatawad na, ito yung mabuting balita. So, that's the evangelio in the Bible. Kaya nga ito po yung ebanghelyo na nandito sa Biblia. But even though we want to believe it, if God doesn't help us to believe, that is not the faith from God. Pero kahit na gusto natin na maniwala dito, kung hindi tayo tutulungan ng Diyos na maniwala dito, ito po ay pananampalataya na hindi galing sa Diyos. Then how can we truly believe the gospel Kaya with kung- the help of Holy Spirit? Kaya kung ganun, paano po tayo tunay na maniniwala sa ebanghelyo sa pamagitan ng tulong ng Diyos? Magsisi. Magsisi. Without repentance, we cannot get salvation. Kung wala po yung pagsisisi, hindi po tayo makakatanggap ng kaligtasan. So, more than anything in this world, when we really desire to get salvation, the God help us to truly believe the gospel. Kaya alin pa mang mga bagay dito sa sanlibutan, kung nanaisin natin na magkaroon ng tunay na kaligtasan, tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan yung tunay na kaligtasan. But why people don't truly repent? Pero bakit yung mga tao, hindi sila nagkakaroon ng tunay na pagsisisi? So today, from now, we're gonna study the reasons why people don't truly repent. Kaya ngayon, sa oras na ito, pag-aaralan po natin bakit yung mga tao, hindi sila nagkakaroon ng tunay na pagsisisi. The first reason is they don't believe the Bible as a word of God. Kaya yung unang rason ay hindi sila naniniwala na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. That's why when the Bible talk about the God's judgment and hell, they are not really afraid. Kaya nga sa tuwing naririnig nila na pinapangaral sa Biblia yung paghukom at yung patungkol sa impyerno, hindi sila natatakot. Oh, I'm gonna go to hell? Okay, I'm gonna go. Ako mapupunta sa impyerno, di okay lang, punta ako dun. I'm Filipino. Pilipino naman ako. I'm already used to with the hot weather. Kaya sanay naman na ako sa mainit na klima. So, the hell, the eternal fire, okay, I'm gonna make him warm. Kaya yung impyerno, yung walang hanggang apoy, sige, gagawin ko iyon, papalamigin ko iyon. If you really believe the Bible, you cannot say that. Kung talagang naniniwala po kayo sa Biblia, hindi nyo po ito masasabi. In the hell, all our body will be burned
forever. Doon po sa impyerno, lahat ng parte ng ating katawan ay masusunog walang hanggan. People are not afraid of the God's judgment because they don't truly believe the Bible. Yung mga tao, hindi po sila natatakot sa paghuhukom ng Diyos dahil hindi po sila naniniwala sa Biblia. And second reason why they don't truly repent is because they only focus on the worldly desire. At yung pangalawang rason kung bakit po sila hindi nagkaroon tunay na pagsisisi dahil nakatuon lamang yung kanilang pag-iisip dito sa mga bagay ng sanlibutan. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Yes. Jesus said, in your heart, there is no space I can stay. Kaya sinabi po ni Jesus na sa iyong puso, wala akong puwang para makapanatili. Because at that time, the people's heart was full of worldly desire. Dahil nung panahon na ito, yung puso ng mga tao ay punong-puno ng mga makasanlimbutang mga bagay. Some people only focus on how to earn the more money, how to pay the bills, how to get success. Yung mga tao nakatuon lamang yung kanilang pag-iisip, paano kikita ng pera, paano magbabayad ng kanilang mga bayarin, paano sila magtatagumpay sa buhay. So, in their heart, there is no space for Jesus. Kaya sa kanilang puso, walang anumang puwang para kay Hesukristo. And in Mark chapter 4, there are 4 kinds of the ground. At dito po sa Marcos Kapitulo 4, meron po ditong 4 na uri ng mga lupa. Then verse 19, would you read? Ngunit ang mga alalahanin ng sanlibutan, ang pang-akit ng mga kayamanan at ang mga pagnanasa sa ibang bagay ay pumasok at sinakal ang salita at ito'y hindi nakapamunga. So, their heart really focus on how to success and enjoy the worldly things. Kaya yung kanilang mga puso nakatuon lamang sa kung paano magtatagumpay sa buhay at sa mga bagay ng sanlibutan. That's why the gospel, Evangelio, cannot be planted in their spirit. Kaya nga yung ebanghelyo hindi po maitanim-tanim sa kanilang puso. The John chapter 5 verse 39, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. In the Bible, there is the way to get eternal life. Kaya dito po sa Biblia, meron na pong paraan kung paano makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Then why people cannot get salvation? Pero bakit yung mga tao hindi pa rin maligtas-ligtas? Because they don't want. Dahil hindi po nila gusto. The verse 40, let's read it together. 3, 2, 1. Subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. They want something else more. Kaya gusto po nila ng ibang mga bagay. The verse 44, Bible says, how can you believe? It means, how can God help you to truly believe the gospel? Kaya dito po sa verse 44, paano kayo mananampalataya? Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, paano kayo mananampalataya sa nag-iisang tunay na ebanghelyo? Because they seek the honor from one another. They seek the worldly desire more than God's blessing. Gayong tumatanggap kayo ng kaluwalhatian mula sa isa't isa, ibig sabihin ninanais po nila yung kaluwalhatian sa isa't isa sa halip na yung pagpapala ng Diyos. So here is a lady. Kaya nandito po yung isang babae. Here is a lady. Kaya meron po ditong isang babae. And the one man wants to get married with her. At merong isang lalaki na gusto siyang pakasalan. He is rich. At siya po ay mayaman. And he's handsome and very great. At ganoon din po siya po ay pogi at siya ay napakadakila. And she has a boyfriend. Pero meron na po siyang boyfriend. Then to get married, she has to stop this relationship. At para po maikasal siya sa isang lalaki, kailangan po niyang itigil yung kanyang relasyon sa isang lalaki. Tama po ba? But she has a lot of utang. Pero ganoon din po, yung babae, meron po siyang napakaraming utang. And she needs his money. At kailangan ng babae yung pera ng lalaking ito. So she decided to get married with him. Kaya siya po ay nagdesisyon na magpakasal sa kanya. But she doesn't want to stop the relationship with the boyfriend. Pero ayaw naman niyang itigil yung kanyang relasyon dun sa kanyang boyfriend. Then can they marry? Kaya kung ganoon, maaari ba silang magpakasal? No. Maybe in this world, she can
deceive this man and secretly they can get married. Kaya maaari dito po sa sanlibutan, kaya po niyang dayain lalaking ito at nang patago, pwede silang magpakasal. But God exactly knows our heart. Pero yung Diyos, alam na alam niya yung eksakto kung ano yung nasa ating puso. So we don't want to, we have many sins. Kaya meron po tayong napakaraming kasalanan. So we are afraid to go to hell. At tayo po ay mapupunta sa impyerno. We want to go to heaven. Pero gusto po nating pumunta sa langit. But some people don't want to change their lifestyle and don't want to stop the sin. Pero yung ibang tao, ayaw po nilang baguhin yung kanilang pamumuhay, ayaw po nilang itigil yung kanilang kasalanan. Still, they want to enjoy the whole world and they want to get salvation. Gusto pa rin nilang enjoyin yung buong sanlibutan at gusto rin nilang maligtas. It's not true repentance. Kaya sa ganitong kaso, hindi po ito tunay na pagsisisi. It means they are not serious. Kaya ibig sabihin, sila po ay hindi seryoso. If we are really serious about going to hell, more than anything in this world, we really desire to get salvation. Kung talagang tayo ay seryoso na tayo mapupunta sa impyerno, sa halip na yung mga bagay ng sanlibutan, nanaisin natin na magkaroon ng tunay na kaligtasan. So because of the worldly desire, people don't truly repent. Dahil po sa mga pagnanasa ng mga bagay sa sanlibutan, hindi po nagagawa ng mga tao na magkaroon ng tunay na pagsisisi. And number 3 is also very important. At ganoon din po, yung pangatlo ay napaka-importante. Some people already think they are saved. Yung ibang mga tao, iniisip nila na sila po ay ligtas na. Or they try to go to heaven by their own good works. At yung iba naman, iniisip nila na pupunta sila sa langit sa pamagitan ng mabubuting gawa. They still don't know how much terrible sinner they are. Hindi pa rin nila nalalaman na gaano sila kataribling makasalanan. We have to know we cannot do anything for forgiveness of sins. Kailangan po nating malaman na wala tayong anumang magagawa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Our spirit is dead spirit. Yung ating pong espiritu ay patay na espiritu. So look at this. Genesis chapter 2 verse 17. God says, if you eat the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Kaya tignan niyo po ito sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 17, subalit mula sa punong kain ng pagkakilala ng mabuti, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Then, when Adam ate the fruit, he didn't die in that day. Pero nung araw na kinain po ni Adan yung bunga, hindi po siya namatay nung araw na iyon. Then what died? Kaya ano po yung namatay? Yes, not the flesh, but spirit. Kaya hindi po yung katawan, kundi yung espiritu. True meaning of the death in the Bible is disconnection, separation. Kaya yung totoo pong kahulugan ng kamatayan sa Biblia ay pagkahiwalay. So when the line is disconnected, we can say, this line is dead. Kaya kapag yung linya, di ba, kapag yung linya ay naghiwalay, masasabi natin na yung linyang ito ay patay. John chapter 4 verse 24 says, God is a spirit. Kaya sinasabi po sa Juan Kapitulo 4, versikulo 24, yung Diyos ay espiritu. And God gave the spirit to Adam. At yung espiritu ay binigay ng Diyos kay Adan. So through the spirit to spirit, they had a fellowship. Kaya sa pamagitan ng espiritu sa espiritu, nagkakaroon po sila ng pakikisama. But when Adam commit the sin, the Adam is separated from God. Pero simula na makagawa ng kasalanan si Adan, mula nung araw na iyon, nahiwalay na si Adan sa Diyos. That's why the spirit is dead, dead spirit. Kaya nga yung kanyang espiritu ay namatay at ito ay naging patay na espiritu. So Ephesians chapter 2 verse 1 clearly says, because of our sins, we have a dead spirit. Kaya malinaw po na sinasabi sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 1, na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay patay. That's why, no matter what we do with our flesh, it's just things done by flesh. Kaya nga, kung ano man po yung ginagawa natin sa pamagitan ng ating katawan, ito ay ginawa natin sa pamagitan lamang ng katawan. It cannot reach it. God doesn't accept our things. Kaya hindi po maaaring tanggapin ng Diyos yung ating mga ginagawa. Because we are separated from God because of our sin. Dahil tayo po ay naihiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Isaiah chapter 59 verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig.
Yes, because of our sin, we are separated from God. Kaya dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay naihiwalay sa Diyos. That's why no matter what we do with our flesh, it's just a flesh. Kaya nga ano mga ating ginagawa sa pamagitan ng ating katawan, ito ay ginawa lamang natin sa ating katawan. We help other people with our flesh. Kaya tinutulungan natin ang ibang tao sa ating katawan. We pray with our flesh. Kaya nanalangin tayo sa pamagitan ng ating katawan. We attend the church with our flesh. Tayo ay pupunta sa church sa pamagitan ng ating katawan. So until all our sins are forgiven, it's just things done by flesh. Kaya hanggang sa mapatawad yung lahat nating mga kasalanan, lahat ng ating ginagawa ay ginagawa lamang natin sa ating katawan. So God doesn't accept anything from us. At yung mga bagay na ito ay hindi tinatanggap ng Diyos. John chapter 3 verse 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. That which is born of the flesh is just a flesh. Kaya sinabi, ang ipinanganak ng laman ay laman. So even though you pray a lot and offer the money, it's all things done by flesh. Kaya kahit na nananalangin ka ng palagi at nag-offering ka ng marami, yung mga bagay na ito ay ginawa mo lamang sa pamagitan ng iyong katawan. Pastor, I sacrifice a lot for the Lord. Kaya pastor, ako ay nagsakripisyo ng napakaraming bagay para sa Diyos. But you still have a sin. Pero meron ka pa rin kasalanan. It means your spirit is still dead. Kaya ibig sabihin nito, yung espiritu mo ay patay pa rin. And whatever you did is done by flesh only. At anumang iyong ginagawa, ito ay ginawa mo lamang sa pamagitan ng iyong katawan. That's why Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya nga sinabi po ni Jesucristo na malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. What does it mean, born again? Kaya ano po bang ibig sabihin na ipanganak na muli? It's not transferring from Roman Catholic Church to born again church. Kaya hindi po ito yung paglipat mula sa Katoliko at sa born again church. Not the born again doesn't mean our lifestyle is changing. Yung ipanganak na muli, hindi po nito ibig sabihin na magbabago yung ating pamumuhay. Pastor, I used to speak a bad word and smoke and drink, but now I stop. It's not being born again. Pastor, dati ako'y nagmumura, nagyoyosi at gumagawang kasalanan, pero ngayon huminto na ako. Hindi po ito yung ipanganak na muli. When we are born, we receive the physical life. Nang tayo po ay ipinanganak, natanggap po natin yung ating physical na buhay. Tama po ba? But our spirit is still dead. Pero yung ating espiritu ay patay pa rin. So when all our sins are forgiven before God and connected with God, our spirit is alive. Kaya nga kapag yung lahat nating mga kasalanan ay napatawad na at tayo ay naging konektado na sa Diyos, yung ating espiritu ay muling mabubuhay. So like we receive the physical life, we have to receive the spiritual life. That's the being born again. Kaya kung paanong natanggap natin yung physical na buhay, kailangan din po nating matanggap yung spiritual na buhay. Ito po yung ibig sabihin ng ipanganak na muli. It means without forgiveness of all our sins, we cannot be born again. Kaya ibig sabihin po nito na kung walang kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan, hindi po tayo maaaring ipanganak na muli. We cannot do anything by our flesh. Kaya wala po tayong anumang magagawa sa pamagitan ng ating katawan. So when all our sins are forgiven before God, we are connected with God spiritually. That time, our spirit is alive. Kaya kapag yung lahat nating mga kasalanan ay napatawad na at sa panahon na ito ay naging konektado na tayo sa Diyos at yung ating espiritu sa panahon na ito ay buhay na. That's the being born again. At ito po yung ibig sabihin ng ipanganak na muli. Matthew chapter 7 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay 18. 3, 2, 1. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Here is a bad tree. Kaya nandito po yung masamang puno. And he is surrounded with a good tree. At napapaligiran po siya ng mga mabubuting puno. So good tree is very natural to bear the good fruit because it is a good tree. Yung mabuting puno, natural lamang po na magkakaroon siya ng mga mabubuting bunga dahil siya po ay mabuting puno. Then when the bad tree look at this good tree, he also wants to bear the good fruits. Pero kapag titignan ng masamang puno, yung mga mabubuting puno, ninanais din niya na magkaroon ng mabubuting bunga. So he does his best to bear the good fruit.
I have to read the Bible. Kaya ginagawa niya yung lahat niyang makakaya para makapamunga ng mga mabubuting bunga na sinasabi niya, kailangan ko magbasa ng Biblia. I have to stop the sin. Kaya kailangan kong ihinto yung kasalanan ko. I have to attend the church. Kaya kailangan kong umattend sa church. Even though he decided so many times, it's really, really hard because he's a bad tree. Kaya kahit na nakapagdesisyon na siya ng mga maraming panahon, maraming oras, napakahirap pa rin sa kanya na gawin ito dahil siya ay masamang puno. But when we get salvation and become the good tree, it's very natural to bear the good fruits. Pero pagkatapos po nating maligtas at maging katulad ng mabuting puno, natural na lamang po sa atin yung makapamunga ng mabuting mga bunga. So before doing something or offering something to God, we have to get salvation first. Kaya bago po tayo gumawa para sa Diyos o mag-offer ng anuman para sa Diyos, kailangan po muna nating maligtas. We have to be born again first. Kailangan po muna nating maipanganak na muli. We have to become the good tree first. Kailangan po muna nating maging mabuting puno. Naintindihan po? Oh. The Luke chapter 13, somebody asked to Jesus, are there a few who are saved? Kaya sa Lucas Kapitulo 13, sa tinanong po ng mga disipulo sa Jesus, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Then Jesus said, strive to enter through the narrow gate. At sinabi ni Jesucristo, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. This is a very important lesson. Kaya ito po ay may napakahalagang aral. So, this man asked about salvation. Kaya ito pong tao na ito ay nagtanong siya patungkol sa kaligtasan. Then Jesus says, strive to enter through the narrow gate. At sinabi ni Jesucristo na magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. So this narrow gate is the gate of salvation. At yung makipot na pintuan na ito po yung gate para po sa kaligtasan. So when we pass through the narrow gate, we can go to heaven. Kaya kapag tayo ay nakapasok sa makipot na pintuan, maaari tayong makapasok sa langit. After we pass through the narrow gate, we work for the Lord. Kaya pagkatapos po nating makapasok sa makipot na pintuan, tayo po ay lumalakad kasama ng Diyos. Depending on how much we work for the Lord, this called the Christian life. Depende sa kung paano po tayo lumakad kasama yung Diyos, ang tawag po dito ay buhay Kristiyano. We will get the reward in heaven. At tayo po ay makakatanggap ng reward doon po sa langit. So going to heaven is not related to our Christian life. Kaya yung pagpasok po sa langit, hindi po ito related sa ating buhay Kristiyano. Going to heaven related to whether we pass through the narrow gate or not. Yung pagpasok po doon sa langit ay konektado ito kung nakapasok ba tayo sa makipot na pintuan o hindi. Naintindihan po? Naintindihan po? Then, here, this man, he passed through the narrow gate, he got salvation, and immediately he died. Kaya kung ganoon, ito pong tao na ito ay nakapasok siya sa makipot na pintuan at kaagad siyang namatay. So he never attended church. Kaya hindi po siya naka-attend ng church. He never prayed. Hindi rin siya nanalangin. Can he go to heaven? Mapangakapunta ba siya sa langit? What do you think? Ano po sa tingin nyo? O hindi. O he goes to heaven. Kaya siya po ay mapupunta sa langit. Because he passed through the narrow gate. He got salvation. Dahil siya po ay pumasok sa makipot na pintuan, siya po ay naligtas. But he didn't do anything after salvation. Pero hindi po siya nakagawa ng anuman pagkatapos ng kaligtasan. That's why he doesn't have any reward in heaven. Kaya kung magkaganon, wala po siyang anumang gantimpala doon sa langit. And here is another man. He passed through the narrow gate. At nandito naman po yung isang tao, siya po ay nakapasok sa makipot na pintuan. And he worked for the Lord for 5 years. At siya po ay lumakad sa Diyos sa loob ng 5 taon. Can he go to heaven? Siya po ay makakapasok ba sa langit? Yes. Not because of his 5 years Christian life, but because he passed through the narrow gate. He got salvation. Kaya oo, makakapasok siya sa langit, hindi dahil sa meron siyang 5 taon ng buhay Kristiyano, kundi dahil pumasok siya sa makipot na pintuan. And about 5 years Christian life, he will receive the reward in heaven. At dahil dun po sa kanyang 5 taon na pamumuhay Kristiyano, siya po ay makakatanggap ng gantimpala sa langit. But John chapter 10 verse 1, there is some people who climb up the gate. Pero sinasabi po sa Juan Kapitulo 10 versikulo 1, merong mga ilang tao na umakyat sa pintuan. He doesn't pass the narrow gate. Kaya hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan. Without getting salvation, he just jump up and start to attend the church. Nang hindi po niya natatanggap yung kaligtasan, siya po ay tumalon at nagsimulang mag-attend sa church. And for 5 years, he attend the church. At sa loob ng 5 taon, siya po ay nag-a-attend na sa church. He always praise the Lord. Kaya palagi po niyang pinupuri yung Diyos.
Can he go to heaven? Kaya makakapasok ba siya sa langit? Can he go to heaven? Makakapasok ba siya sa langit? No. Because he never gets salvation. Dahil po hindi siya nagkaroon ng kaligtasan. This man, he climbed up and attend the church for 50 years. Yung taong ito naman, siya din po ay umakyat at umattend sa church sa loob ng 50 years. He became a pastor. Kaya siya din po ay naging pastor na. So his voice sounds very holy. Kaya yung kanyang pananalita ay napakabanal. Magandang gabi po. He walked very holy. At siya din po ay naglalakad ng napakabanal. Can he go to heaven? Kaya siya po ba ay mapupunta sa langit? No. Kaya hindi po. Because he never passed through the narrow gate. He Dahil- never gets salvation. Dahil hindi po siya pumasok sa makipot na pintuan, hindi po siya kailanman naligtas. So these people are written in the Bible. Kaya yung mga tao na ito ay nakasulat po sa Biblia. Here, the Matthew chapter 7 verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So they call Jesus Panginoon, Panginoon. Kaya tinatawag po nila sa Jesucristo bilang Panginoon, Panginoon. But Jesus said, not everyone will go to heaven. Pero sinabi po ni Jesucristo na hindi lahat ay makakapasok sa langit. So when they stand before God, God will check whether they really get salvation exactly according to the Bible. Kaya kapag tayo ay tumayo na sa harapan ng Diyos, susuriin po ng Diyos kung tayo ba talaga ay naligtas sa pamamagitan ng Biblia. God will not check their work. Hindi po susuriin ng Diyos yung kanilang mga gawa. Because we cannot go to heaven by our work. Dahil hindi po tayo makakapunta sa langit sa pamamagitan ng ating mga gawa. Well, verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So these people, they don't know how to pass the narrow gate, how to get salvation. Kaya yung mga tao na ito, hindi nila alam kung paano makapasok sa makipot na pintuan, hindi nila alam kung paano maligtas. That's why only one thing they can mention is their work. Kaya nga isang bagay lang na maaari nilang masabi ay yung kanilang mga ginawa. Panginoon, we prophesied in your name. We cast out demons in your name. We did many wonders in your name. Kaya Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Gumawa kami ng mga maraming gawang makapangyarihan sa iyong pangalan. Then next verse. Next verse. Verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yes, I never knew you. Kaya hindi ko kayo kilala kailanman. It means, have you passed through the narrow gate? Kaya ibig sabihin, pumasok ka ba sa makipot na pintuan? Have you got salvation? Ikaw ba ay naligtas? Or you just start to attend the church? O nagsimula ka lang na umattend lang sa church? Otherwise, I never knew you. Kaya kung hindi, hindi kita kilala. One student really want to enter the UP. Kaya merong isang estudyante, ninanais niya talaga na pumasok sa UP. But he failed. Pero siya po ay bumagsak. He failed again. At bumagsak ulit. So he changed the plan. Kaya binago niya yung kanyang plano. Even though I don't pass the entrance exam, I'm gonna study in UP. Kaya kahit hindi ako pumasa sa entrance exam, ako ay mag-aaral pa rin sa UP. So every morning, he study in UP. Kaya tuwing umaga, siya po ay nag-aaral doon sa UP. He bought the UP jacket. Bumili rin siya ng jacket ng UP. UP! He wear the UP cap. At ganun din, nagsuot din siya ng sombrero ng UP. UP! So he looks like a too much UP student. Kaya pag titignan mo siya, mukha talaga siyang estudyante ng UP. Then after 4 years, can he receive the diploma? At pagkatapos po ng 4 na taon, siya po ba'y makakatanggap ng diploma? No. Because he never been UP student. Kaya hindi po, dahil kailanman hindi po siya naging estudyante ng UP. He never passed the entrance exam. Hindi siya kailanman nakapasa doon sa entrance exam. So even though they work and work for 5 years, 10 years, 50 years, if they never get salvation, they cannot go to heaven. Kaya nga kahit po sila ay gumawa sa loob ng 5 taon, 10 taon o 50 years, hindi po sila maliligtas kung hindi sila pumasok sa makipot na pintuan. Pastor, I believe I'm gonna go to heaven. Kaya pastor, naniniwala naman ako mapupunta ako sa langit. But it can be your own belief.
Pero maaari po itong maging sariling paniniwala mo lamang. This verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Like we know God, God also should know us. Kaya kung paano nakikilala natin yung Diyos, dapat kilala rin tayo ng Diyos. Even though we think we know God and we believe we can go to heaven, if God doesn't allow, if that faith is not the faith from God or faith that God accept, we cannot go to heaven. Kaya kahit po na naniniwala tayo sa Diyos at naniniwala tayo makakapasok sa langit, kung yung pananampalataya na ito ay hindi galing sa Diyos, hindi po tayo makakapunta sa langit. Today I'm gonna tell you the secret. Kaya ngayon, ako po yung magsasabi sa inyo ng sikreto. Actually, I know Coco Martin. Sa katunayan, kilala ko po si Coco Martin. I know Coco Martin. Kaya kilala ko po si Coco Martin. You don't get surprised? Kaya hindi po ba kayo nagulat? I know Coco Martin. Kaya kilala ko po si Coco Martin. But problem is he doesn't know me. Pero ang problema, hindi niya po ako kilala. So, I think I know Coco Martin, so I visit his house. Kaya sa tingin ko, kilala ko si Coco Martin, kaya bumisita ako sa kanyang bahay. Coco Martin, I know you. Kaya Coco Martin, kilala kita. I want to live in your Kaya house. gusto kong tumira sa bahay mo. Then he will say, who are you? Kaya sasabihin niya, pag magaganon, sino ka? How did you come in? Paano ka nakapasok? Get away from me. Kaya umalis ka sa harapan ko. I can say, I know you. Kaya pwede kong masabi na kilala kita. I look at you in the TV. Nakikita kita sa TV. I joined your concert. Kaya pupunta ako sa mga concert mo. He says, I don't know you. At sasabihin pa rin niya, hindi kita kilala. Depart from me. Kaya umalis ka sa harapan ko. Many people think they believe in God and they know God. Kaya maraming mga tao na tingin nila sila ay naniniwala sa Diyos at kilala nila yung Diyos. But if God doesn't know them, they cannot go to heaven. Pero kung hindi po sila kilala ng Diyos, hindi po sila makikilala ng Diyos. And in Matthew chapter 22, there is the wedding garment. At ganoon din po sa Mateo Kapitulo 22, mayroon po dito yung damit pangkasal. The verse 11 and 12, would you read? Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. So in Israel, when they have the wedding ceremony, in the gate, the host give the wedding garment. Kaya doon po sa Israel, kada meron pong ginaganap na kasalan, yung host po, nagbibigay po siya ng mga damit pangkasal. So whoever passed the gate, probably they receive the wedding garment. Kaya kung sino man po yung papasok doon sa pintuan, maaari sila po ay makakatanggap ng damit pangkasal. That's why all people wear the same wedding garment. Kaya nga lahat po ng mga tao, nakasuot po sila pare-parehas ng damit pangkasal. But when the king visited this wedding ceremony, only one person didn't wear the wedding garment. Pero nang binisita po nung hari yung kanya pong kasalan, meron po siyang isang tao nakita na hindi nakadamit pangkasal. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin nito? He came in through another way. Kaya ibig sabihin, pumasok po siya mula sa ibang pintuan. That's why he didn't receive the wedding garment. Kaya nga hindi po niya natanggap yung damit pangkasal. Some people just without salvation, they just start to attend the church. Yung ibang mga tao nang hindi nila natatanggap yung kaligtasan, umaattend na lang sila sa church. Or, even though he received the wedding garment, he thought his clothes is better than wedding garment. O kaya naman kahit na natanggap niya yung damit pangkasal, iniisip niya na yung kanyang damit ay mas maganda kaysa sa damit pangkasal. Oh, my clothes is Nike. Ay, yung damit ko, ano to, Nike to eh. Much better. Mas maganda to. This clothes doesn't beautiful. Itong damit na ito, hindi naman maganda. Then, God already prepared the salvation. Kaya ibig sabihin, inihanda na po ng Diyos yung kaligtasan. But some people are very proud of their own works. Pero ibang mga tao, sila po ay nagmamalaki sa kanilang mga sariling gawa. So instead of the repent and believe the gospel, they insist, they try to go to heaven by their own works. Kaya sa halip na sila ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo, sinusubukan nilang pumasok sa langit sa pamagitan ng kanilang sariling magawa. That's why they cannot get salvation. Kaya nga hindi po sila maligtas-ligtas. The Jesus clearly says they go to hell. Kaya sinasabi po ng malinaw ni Jesucristo na sila ay mapupunta sa impyerno. Verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas, doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Yes. So when we rely on our own righteousness, we cannot truly repent. Kaya kung tayo po ay magre-rely sa ating pong sariling kabanalan, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagsisisi. And if our heart is proud, we don't change our way. At ganoon din po, kung yung ating mga puso ay nagmamataas, hindi po natin babaguhin yung ating paraan. Here is jeepney. Kaya nandito po yung isang jeep. And this way is Quezon. Quezon. At yung daan po na ito ay papuntang Quezon. This way is where? Pasig. At ito naman pong isang daan ay papuntang Pasig. And I want to go to Pasig. Kaya ako, gusto kong pumunta sa Pasig. I want to go to Quezon. Gusto kong pumunta sa Quezon. And when I take a jeepney, all the passengers said they go to Pasig. At nung ako ay sumakay sa jeep, lahat po ng mga pasahero doon, sinasabi nila na pupunta silang Pasig. Oh, wherever you go to Pasig, I want to go to Quezon. Pupunta kayo ng Pasig, kaya ako gusto kong pumunta sa Quezon. So I asked the driver, where do you go? Kaya tinanong niya yung driver, sinabi niya na, saan ka papunta? I'm going to Pasig. Kaya ako ay pupunta sa Pasig. Huh? I want to go to Quezon. Kaya ako pupunta ako ng Quezon eh. Then driver says, no, you take a wrong jeepney. At kung magkaganon, sasabihin po ng driver, nakasakay ka sa maling jeep. You have to take another jeepney. Kailangan mo ulit sumakay sa isa pang jeep. But he's stubborn. Pero siya po ay matigas ang ulo. Once I go to Quezon, I go to Quezon. Hindi, pag sinabi kong pupunta ako sa Quezon, pupunta ako ng Quezon. So he doesn't change the jeepney. Kaya hindi po siya nagpalit ng jeep. Then does he arrive the Quezon or Pasig? Kaya kung magkaganon, siya po ba ay makakapunta sa Quezon o sa Pasig? Pasig. Even though he insists he gonna go to Quezon, he arrived Pasig. Kahit na ipilit po niya na siya po ay pupunta sa Quezon, mapupunta pa rin siya sa Pasig. Some people are very proud and stubborn. Yung ibang mga tao, sila ay labis na nagmamataas at matitigas ang ulo. Even though they realize they are going to hell, they don't change the way. Kahit na napagtanto na nila na sila ay mapupunta sa impyerno, hindi pa rin nila binabago yung kanilang daan. Once I believe like this, I'm gonna believe until I die. Kaya kung ako ay naniniwala na sa bagay na ito, paniniwalaan ko ito hanggang mamatay ako. Then when they arrive, that will be the hell. Kaya kapag sila ay nakarating na, iyon po ay impyerno. And some people, why they don't truly repent is because they don't know how much terrible sinner they are. At yung ibang mga tao naman, kung bakit po sila hindi nagkakaroon ng tunay na pagsisisi, dahil hindi nila na iisip kung gaano sila kateribleng makasalanan. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Yes. So Jesus come to this world only to save sinners. Kaya si Jesucristo po pumunta dito sa sanlibutan para lamang iligtas yung mga makasalanan. It means when we truly realize we are terrible sinner and we cannot do anything, God will help us to get salvation. Kaya ibig sabihin po, kung nating naunawaan na tayo ay isang terribleng makasalanan at wala tayong anumang magagawa, tutulungan tayo ni Jesucristo na magkaroon ng kaligtasan. But if we think, why am I a sinner? Pero kung isipin natin na bakit ako naging makasalanan? Yes, everyone is a sinner. Lahat naman makasalanan eh. Everyone will go to hell. Lahat naman mapupunta sa impyerno. It means his heart is not ready. Kaya ibig sabihin yung kanyang puso ay hindi pa handa. When we truly realize we are terrible sinners who are going to hell, we don't do anything but desiring to get salvation. Kaya kung ating pong maunawaan na tayo ay terribleng makasalanan at wala tayong anumang magagawa papunta sa walang hanggang impyerno, ating pong nanaisin na magkaroon ng kaligtasan. Here is a sea. Kaya nandito po yung karagatan. And one man fall into the sea, he cannot swim. At mayroon pong isang tao dito na nahulog sa karagatan at hindi marunong lumangoy. He is drowning. At siya po ay nalulunod na. Then, even though he hold many things,
he's ready to forsake everything because he's really dying. Kaya kapag sa ganitong sitwasyon, kahit na meron siyang maraming mga bagay na hawak sa kanyang kamay, hindi na po niya ito iniisip at gusto niyang itapon ito dahil lang sitwasyon niya ay mamamatay na siya. Cell phone is not important Kaya yung cellphone, hindi na ito mahalaga because he is dying. dahil siya ay mamamatay na. Money is not important. Ganon din yung pera, hindi na rin ito mahalaga. Holding the roof is most important. Kaya yung paghawak doon sa tali ay mas mahalaga. Tama po ba? When we really realize that we cannot do anything for our sin and we are going to hell, we don't desire any other thing. Kaya kung talagang mauunawaan natin ito na wala tayong anumang magagawa at mapupunta sa wala hanggang impyerno, hindi na po natin nanaisin yung iba pang mga bagay. Even though we give up everything in this world, we really desire to get salvation. Lord, I'm really going to hell. Kahit na isuko po natin lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, nanaisin lamang natin na maligtas na, Panginoon, gusto kong maligtas. This is a true repentance. Kaya ito po yung tunay na pagsisisi. But here is the observer. Pero meron po dito isang tao, siya po ay observer. He just look at this man. Nakita lamang po niya yung taong ito. Oh, yes, yes. All sinners are going to hell. Okay, lahat pala ng makasalanan mapupunta sa impyerno. If I go to hell, maybe it's so scary. Kaya kung siguro mapupunta ako sa impyerno, nakakatakot siguro yun. Yes, everyone is a sinner. Lahat naman makasalanan. Okay. Yes, everyone will be judged. Okay, lahat mahuhukuman. So he is just thinking. At siya po ay, sa ganung paraan, siya po ay nag-iisip lamang. He never been here. Pero hindi niya naranasan yung bagay na to. That's why he's not serious. Kaya nga siya po ay hindi seryoso. He has a cell phone, money, and a notebook, laptop, and he's not ready to drop and take this rope. Kaya meron po siyang cellphone, meron po siyang laptop, meron siyang mga pera, at hindi po niya hindi po siya handa na bitawan ito lahat at kunin yung tali. Because he's not serious. Dahil hindi naman po siya seryoso. If somebody asks, do you want to be saved? Yes, I'm saved. I want to be saved. But not serious. Kaya kung ibang tao tatanungin siya na gusto mo bang maligtas, sasagot siya na, oo, gusto ko maligtas, pero hindi siya seryoso. Because he's just observed. Dahil siya po ay isa lamang observer. But please remember, if we have a sin, we go to hell. Pero pakiusap, tandaan niyo po ito, na kung tayo ay may kasalanan, tayo ay mapupunta sa impyerno. Not other people. Kaya hindi po yung ibang tao. This is real. Kaya ito po ay totoo. The Bible never talk about the lie or joke. Yung Biblia, kailanman hindi siya nagsalita ng kasinungalingan o ng biro. Whatever Bible says, everything is achieved. Ano man yung sinasabi ng Biblia, lahat ng nakasulat dito ay naisa sa katuparan. So once Bible says we will be judged and go to hell, we go to hell. Really? Kaya kung sabihin ng Biblia na tayo ay huhukuman at mapupunta sa impyerno, tayo po ay mapupunta sa impyerno at huhukuman ng totoo. That's why we have to desire to get salvation more than anything in this world. Kaya nga kailangan po natin na naisin na magkaroon ng tunay na kaligtasan sa halip na yung mga bagay sa sanlibutan. This is today last verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Yes. It means if we don't desire to get salvation with all our heart, we cannot find the salvation. Kaya ibig sabihin, kung hindi po natin nanaisin na magkaroon ng kaligtasan mula sa ating buong puso, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. So, do you believe isang Diyos na tunay? Kaya naniniwala po ba kayo sa nag-iisang Diyos na tunay? Yes, we already checked so many evidences. Kaya opo, nasuri na po natin yung napakaraming ebidensya. And today we study about repentance. At ganoon din po, pinag-aralan natin yung patungkol sa pagsisisi. If we don't believe the Bible, we are not afraid. Kaya kung hindi po tayo maniniwala sa Biblia, hindi tayo matatakot. And because of the worldly desire, some people don't truly repent. At dahil sa mga makasanlibutang pagnanasa, yung ibang mga tao, hindi sila nagsisisi. And some people try to go to heaven by their own righteousness. At yung ibang tao, sinusubukan nilang pumunta sa langit sa pamagitan ng kanilang sariling mga gawa. Some people are stubborn and arrogant. Yung iba naman ay matitigas ang ulo at mayayabang. And some people don't know how terrible sinner they are. At yung iba naman ay matitigas ang ulo at hindi nila alam kung gaano sila kateribleng makasalanan. That's why they cannot truly repent. Kaya nga hindi po sila nagkakaroon ng tunay na pagsisisi. Tomorrow, we will study about our sin. Kaya bukas, ating pong pag-aaralan yung patungkol sa ating kasalanan. So, I really hope and pray that you
carefully listen the last two sessions, tomorrow and the day after tomorrow. Kaya ako po talaga ay labis na umaasa at nananalangin na mas mag-iingat kayo at mas makikinig ng mabuti sa ating session bukas at sa Biyernes. Because tomorrow and the session 4 and 5 are most important sessions. Dahil po yung session 4 at yung session 5, ito po yung napakahalagang session. We don't know when to die. Kaya hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Look at this. Tignan niyo po ito. They just driving, Kaya sila po ay nagmamaneho lang. but suddenly it crashed it. Pero nang biglaan, may bumangga sa kanila. So we don't know when to die, and suddenly anytime and anywhere we can die. Kaya hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay at kahit nasaan tayo, anumang oras, maaari tayong mamatay. So before we are late, we truly repent and must get salvation. Kaya nga bago pa po mahuli ang lahat, kailangan po natin magsisi at magkaroon ng kaligtasan. Tama po ba? Tama po ba? So today's last message. Makita-kita po tayo? Bukas. Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras na pag-aralan ang iyong salita. Please help us to truly repent and get salvation. Pakiusap, tulungan mo po kami na magkaroon ng tunay na pagsisisi at maligtas. We commit the last two sessions in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin yung lahat ng natitirang dalawang session sa iyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.